Kabi-kabilang aktibidad ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagtungo sa India. Ngayong araw nga ay umalis na ang Pangulo at kasama ang delegasyon mula sa kanyang gabinete at ang First Lady para naman sa ilang events. Sa kaugnay niyan, tunguhin natin ang Villamor Air Base. Nariyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, alas 10:44 kaninang umaga nang umalis sa Villamor Air Base ang PR-001 lulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at ang Philippine delegation patungong India para sa 5 araw na state visit ng Pangulo. Sa departure speech ng Presidente, palalakasin pa ng Pilipinas ang iba't ibang kooperasyon sa India gaya sa depensa, trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism at iba pa. Ipinagmalaki din na inulat ng Pangulo ang pagbibigay ng visa-free privileges para sa mga Indian travelers na asahan mapalakas ang tourism-related industry sa bansa. Pangungunahan ng Pangulo ang business delegation sa New Delhi at Bengaluru kung saan makikipagpulong siya sa mga Indian companies para sa posibilidad na investment sa Pilipinas. Binigyang diin ng Presidente na nais niya na magkaroon ng konkretong benepisyo sa mga Pilipino ang kanyang pagbisita sa India gaya ng abot-kayang gamot, connectivity at food security. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na magiging produktibo at makabuluhan ang kanyang biyahe sa India. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Prosperity for our two nations and the wider Indo-Pacific region. There is much potential for cooperation with India that will mutually benefit our peoples. We intend to explore these by charting a plan of cooperation across a broad spectrum of shared interests, from defense to trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism, and many other areas. In the lead up to this visit, we have already announced our grant of visa-free privileges for Indian travelers, which we expect will boost our tourism-related industries and further bring mutual understanding and mutual. Samantala, tiniyak din ng Pangulong Marcos na wala siyang sisinuhin ang pamahalaan at mananagot sa batas ang sinumang mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan sa mga flood control project o nanamantala sa pera ng taong bayan. Sa inilabas na teaser ng Presidential Communications Office para sa podcast interview ng Presidente, tahasang sinabi ni Pangulong Marcos na kahit pa kaalyado niya sa politika, sakaling mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o pananamantala, hindi ito palulusutin ng administrasyon. Kung maalala sa State of the Nation Address ng Pangulo, kanyang ipinag-utos sa Department of Public Works and Highways ang kumpletong listahan ng mga control project o flood control project sa nakalipas na 3 taon. Pinatutukoy ng Pangulo kung alin sa mga ito ang hindi tapos, mababa ang kalidad o ghost project lamang at agad itong isa publiko para mapapanagot ang sa taong bayan ang mga korap na nagkaroon ng kapabayaan o nag-abuso. Sabi pa ng Presidente, ang dinadaang hirap ng mga Pilipino tuwing umuulan at bumabaha dapat lamang mayroong managot. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga bayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.